Kaya napakahalaga niyang awa yung maawa ka sa dukha. Sa 2:13 ng Santiago, pakibasa mo si Luz. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Tanong natin, may karapatan ba tayong dumain sa Diyos? Basahin natin ang sagot ng Biblia sa Daniel 9:18. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan. Sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. Kita nyo ha, si ang nananalangin dito, propeta ng Diyos si Daniel May karapatan niyang makipag-usap sa Diyos propeta ng Diyos yan, banal na tao yan Pero namamagitan siya para sa Israel, sa kanyang lahi, sa kanyang mga kababayan. Sabi niya, Diyos, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata, masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. May katwiran ng bayan ng Diyos May karapatan tayong humiling sa Diyos. Bayan niya tayo Anak niya tayo. Kinukonsider tayong bayan at anak ng Diyos. Sa simpleng halimbawa, yung anak mo, lalo na kung mapagmahal kang ama, may karapatan yun Napakalaki ng karapatan sa yun Yung ibang tao, hindi ka nasasampal, pero sa anak mong mahal, nagpapasampal ka Yung bata, minsan sasampalin ka Nagbibiro siya, pero sinasampal ka. Pero sa yung iba siguro, bibiruin ka sampalin kahit biro lang, baka magalit ka Ang hindi ko lang sabihin, bilang mga anak ng Diyos sa iglesia, bilang bayan ng Diyos, meron tayong karapatan na tumawag sa Diyos, humiling sa Diyos. Pero ang sabi ng nagpapakumbabang propeta Daniel, sabi niya, hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran. It's not because of our rights or our righteousness, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. Tingnan ninyo, pag lumapit ka pala sa Diyos, kahit alam mong may katwiran ka, ang dapat mong i-invoke yung kaawaan ng Diyos. Yun ang dapat mong i-considera na ang Diyos maawain. Kaya lang, paano mong i-expect na kaaawaan ka kung ikaw, sa mga nakakaraang panahon, wala kang ipinakitang awa. Kaya napakahalaga niyang awa yung maawa ka sa dukha. At hindi lang sa panahon na yun mo papakinabangan yan. Sa 2:13 ng Santiago, pakibasa mo si Luz. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Makita nyo mga kapatid, hindi lang sa panahon ngayon mo mapapakinabangan yung pagiging maawain kasi ang pagdating mismo ng araw ng paghuhukom, ang sabi ng kasulatan, ang paghuhukom ay walang awa. Doon sa hindi nagpakita ng awa at ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Pag sa paghukom, may record kang may awa ka. Nako, meron kang backup. Meron kang backup. Aharap ka sa hukuman ni Kristo, may dala-dala kang record na nakasulat sa aklat ng buhay na ikaw ay isang taong marunong maawa, lalo na sa mga dukha. Nako luluwalhati yung awa sa paghuhukom ng Diyos. Doon matutupad yung sinabi ni Kristo exactly, mapalad silang mahabagin sapagkat sila'y
kahahabagan.